Alam mo, nung ako'y minsan may mga nagtanong sa akin dati, paano ko daw nagawa yung ginawa ko nung ako'y minsan malihis ng landas at sumabak dyan sa politika na yan. Kwento ko ba to? Kwento mo. May ilang minuto pa, 5 minutes Hindi, pa. kasi si Marco nakasalubong ko na naman kanina. Alam mo, Bumubula na naman yung bibig niya? Hindi. Ano daw? Hindi. Anong bumubula sa kanya? Hindi bumubula bibig. Ano? Ano? Aba, nakita ko siya kanina na punong-puno, sangkaterbang kamatis ang dala. Ha? May pambili siya? Hindi, ang sabi niya, may gusto siyang pukulin ng kamatis. Ay, naku, sino yan? Meron ako sanang gustong ikwento. Alam mo, marami tayong kwento, Pwede diba? ba wag mong kalimutan yung kwento mong yan? Ang Kasi dami pagbukas sana natin ng programa, ikwento mo yan. Pwede kong, bukas po may hearing, nakatanggap po itong ating mga kapatid sa grupo po ng, mga grupo po na ating mga kaalyado. Ayan, kaalyado po sa paglilingkod sa bayan. Nakatanggap ng notice doon sa public hearing for tomorrow. Early this morning lang. Anyway, so magtataas po ng pamasahe sa LRT1. Gusto kong talakayin tong issue ng LRT1 extension Connected doon sa MRT7. And, ito pong mga ayudang ito. Ang dami po. At yung nga pong sistema ng ating gobyerno sa Pilipinas. Naniniwala ho ba kayong demokrasyang umiiral sa Pilipinas? Is it democracy? Ako po sa ganang akin mukhang hindi na. Hindi na po demokrasya ito. Kapag pinagsasamantalahan mo na ang mga mahihirap, lalo na yung mga mahihirap na alam mo ng gutom at alam mo ng hindi nga makapagdesisyon dahil din po sa usapin ng kawalan sa buhay. With all due respect. Hindi mo na maaari sabihin na, binoboto kami. Hayaan mo silang pumili. Alam niyo ho yun, palagay ko po hindi na ho balance ang equation. Hindi na po ito demokrasya. At yan pong ating pinaghahandaan sa ating pong episode na ang title ay Pulso ni Marco. Hoy! Uy, Musta pa. Ay, akala ko hindi mo na ako tatawagin. Magtatampo na nga ako dito sa gilid. You have 2 minutes. Okay, sige. And counting. Aray ko, ang bilis naman. Ay, pero tama ang sinasabi mo. Meron talaga akong kamatis dito. 2 kilo pang binili ko dahil meron akong gustong batuhin. Hindi ko lang alam kung mapapapasok ako doon sa kanilang lugar Yung isa gusto ko dalhin doon sa may bandang, yung sa may malapit sa San Mateo. Alam mo yun? Yung bago mag San Mateo. Sa may bandang Commonwealth. Meron ako inaabangan doon Kaya alam, baka hindi naman ako mapapasok doon. Ito na nga. Sino doon? Ang dami nila doon depende na dito kung sino aabutin itong 2 kilo kong kamatis. Kaya lang naisip ko sayang. Kaya iluluto ko na lang ito mamaya. Hindi ba, Repa? Sayang, mahal Kasi nga aabot na po sa 400 pesos yung presyo ng kamatis. Si Judith nga yung aking napakasipag din na kasama. Si Judith, kilala ko yan Pag dumadating yan, umaalis ako. Si Judith nung dumating ako kahapon, galing ako dito sa exercise tomato soup ang hinanda sa akin So hindi na bumili ng kamatis? Hindi, tomato soup nga. Medyo tomato paste na lang. Hindi, galing sa tomatoes. Ba, ayos. Oo. May budget si Judith. Hindi nga. Kaya nga iniisip ko kung yung ilang linggo ko kaya itong dapat Ilang linggo mo kakainin? Ilang kamatis to, Judith? Sige. Kasi 20 pesos ang isang piraso. Correct. Tsaka maliit pa iyon. So, talagang ninamnam ko. Ninamnam mo ng todo. Ay, sarap naman. Okay. Mabuti na lang, hindi ako mahilig sa tomato soup. Hindi ka mahilig doon? Hindi masyado. Kinakain ko ng hilaw yan. Mas masarap. Ay, yung tomato? Yung tomato, di ba? Kasabay ng isda. Masarap yan. Hilaw mo kinakain yung isda? Depende. Sa mood ko. Pwede rin. Ibang Judith kasi yung kilala naming mga uring manggagawa. Si Judith, pag parating na yan, nagtatago kami. Oo nga. Oo, pero ito,
Lalo na kapag malaki babayaran mo. Sinabi mo, etong pataas na presyo ng bilihin, hindi natin Hindi ako mapagtaguan. tapos. Hindi pa ako Alas tapos. 10 na eh. Kung gusto mo, bukas na lang ito. Pwede naman ito bukas eh. Sigurado ka? Kasi andyan na si Idol Lord, baka gusto niya nang magsalita. O ito na nga mga kapatid, siling labuyo, alam niyo kung magkano? 600 pesos per kilo. Yung bell pepper, hindi ko naman kinakain talaga yan, pero nagulat ako. 1,000 na per kilo yan. Sabi nga ni Chacha, di ba nung isang araw, golden talaga ang presyo ng gulay. I love you, BBM! Kaya tayong nasa golden era, ay lahat golden ang presyo.